activities at ganyan din ginagawa ninyo, ABS-CBN at GMA sa isa't isa nung panahon na yon. Sinisiraan niyo yung isa't isa Yes. dahil gusto nyo makuha ka. Noong 2022 election, halos isumpa mo mga Marcos sa iyong interview, tapos noong January 2023, ay punta ka, para kang high school dalagitan. Yung ganong banat ni yung mga ganong banat ni Karen Davila, those are unacceptable, no? Yung parang, talaga, putang ina nyo, kaming mga vloggers, ang fake news peddlers, kami ang mga fake news peddlers, kayo! Noon kasi, wala naman mga political vloggers, wala naman mga vloggers. Sila yung namamayagpag sa pagbabalita ng news. Baka na-overwhelm nila yung power na yon. Alam mo yan eh. Alright, what's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Unang-una, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin, OFW, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat po. Kamusta po ang Holy Week ninyo? Sa akin, ito, lumuwag ang paningin ko. Dahil naglinis tayo ng mga bodega, tapon ng mga gamit, di ba? Maraming salamat Maraming salamat. Paki-double check kung nakasubscribe kayo. Kung bago ka rito sa channel ko, paki-subscribe naman. Wala naman pong bayad dyan. Tapos paki-click na rin yung bell icon sa tabi ng subscribe icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Bakit? Simple lang naman dahil naniniwala ang inyong lingkod na ito yung mga bagay natin na kailangang pag-usapan. Ito yung mga dapat natin hinamahimayin, pinag-uusapan, pilit uunawain. Hindi pa pwedeng wala kang pakialam sa gobyerno, dahil parte tayo ng gobyerno na yan, whether we like it or not, o whether mangialam tayo o hindi. Pero syempre, mas okay na din kung mangialam tayo. It's not actually being pakialamero. Pero yung, in fact, na nauunawaan natin yung gobyerno natin, malaking bagay yon. Malaking bagay yon. Kasi wala yung mga nasa abroad nga na migrated na, doon na nakatira, marahil iba na yung residency nila, pero kahit pa paano, nakikibalita pa rin sila dito sa Pilipinas, di ba? How much more na tayong nandito sa Pilipinas, sa lokal, sa bansa natin, syempre dapat matuto tayo. Dapat mangialam tayo, bumoses tayo. O pag naunawaan naman natin yan, gaya ng ginagawa natin dito, di ba? Syempre marami tayong consolidated videos. Ay, syempre, pilit natin inuunawa kasi mga observer tayo. Hindi naman tayo expert sa mga politics na yan, mas expert sila. Pero syempre, dapat maunawaan natin at dapat ipaunawa nila sa atin, di ba? Dahil unang-una tayo ang naglukluk sa kanila. So, they don't have the power, kung ano yung power nila ngayon, kundi dahil sa atin. Di ba? Lagi niyong tatandaan yan. Pero bago yan, syempre, patugtugin muna natin ng jingle ni Joe Malone. Di kami natatakot sa katotohanan. Yeah! Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita. Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmadya, hanap mo kami natigilan. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na Balita. walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban, walang kulay, Yo. walang kampi. Yes! Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright.
hinahanap daw. Wait lang. Ano to si si Sas eh. Okay, shoutout muna natin yung mga members natin. Siyempre si Ma'am Queen O, Ma'am Sir Larry, Milagros Jan, Franklin Porog, Lorna Tobera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Taboada, Danny Mahos Bongko, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manny Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pagpasok nyo dito sa membership natin. Kung gusto nyo po pumasok, meron tayo na membership dyan. Button, paki-join na lang kung inyong mamarapatin. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe din dito sa When Tito Talks. Pinag-uusapan natin dito anything under the sun. Ang susunod na topic natin dyan ay diskarte o diploma. So this is this channel, apart from politics, pag-usapan natin dyan. Tapos pagka mahilig ka sa food, syempre nandiyan dyan ang Tito Jom natin, Tito ng ina mo. Nandiyan dyan yung mga mahilig sa street food, yung mga mahilig sa pampataas na sugar, sa mga may gout, dyan sa channel na yan. Okay, eto na, pag-usapan na natin. Malaking bagay ito at bigyan natin ng reaction. Malaking bagay dahil pinag-uusapan dito yung mainstream media at saka vloggers. Kung saan ito, si Karen Davila ay pinagtulungan ni Sas saka ni Joey. Okay? Si LDG girl. Oo. Actually, kami daw, talagang nakamonitor ang accounts 24/7. Ganda, Ako hinahanap. Parang, I'm to the point then. Given the Intel funds, talagang hinahanap di pa rin ako sa Pilipinas? I mean, that's stupid. Ibig sabihin yan, Bex. Kasi di ba may mga post-post kang kapukihan ng mga nasa Davao ka. Ganun. Ibig sabihin, naniniwala sila. Hindi na kaya i-check sa immigration? Ano kala nila? Backdoor? Na nagsagwan yung bangka? Do I look like someone who will ride a bangka to go to another country? Tapos considering nga natin sila, ganyan-ganyan. Pero why go to all my kamag-anaks? Parang matanungin ko, nagpunta ka talaga ng Davao. Because the intelligence fund is not so intelligent. Hindi ba? Hindi ka pwede magtanong sa DFA muna or parang hindi kayo mapahiya? Kasi nag-aktaya silang pamasahe papunta sa Sampaloc, no? Nahanap nga nila yung original birth certificate ni Alice Go at I don't understand. Parang, anong aanihin nila? Diba? Oo. What exactly is their point? Oo. Do you have a point? Nag-uusap ka kami nung kasi parang sabi, minomonitor yung mga gadgets nyo, ganyan, tinatry i-hack, ganun. Sabi ko, shit, ano ba nakakahiyang makikita nila dun sa mga gadgets ko? Nanonood ako ng mga Chinese drama na ina-advertise. Sabi ko parang, mababroadcast yata yung panonood ko. Ikaw there, hinahanting ka na rin for sure there eh. Naku, tumigil ka, Joey, Nervyoso pa ako si Okay, end live na. Bye. There. Alam mo yung sobrang desperate na nila na sobrang vindictive ng government na akala ba namin for more than 30 years, hindi siya nagalit, hindi siya gumanti, hindi na ganyan. Bakit ikaw in 3 years? True. Pili ko hindi si Bongbong Pili ko si Si Mamshi. Si Mamshi sa kasi Cousin. Sila talaga yung atat na atat dahil syempre nga naman, no? Matutultukan ang mga continuity nila, continuity plans. Alam mo, ma-interview si Karen Davila with Johnny Pimentel at sinabi talaga doon na yung issuance of sa detention sa kena Sas nga at saka kena Dr. Rain. Tapos parang ang interview ni Karen Davila, sinasabi niya na
But these are the same vloggers who spread na kung sinasabi nila ay disinformation and everything. Sabi niya, grabing harsh si Karen Davila dun. As in, sinabi talaga niya na, ang kaibahan lang ngayon, these people are going against the government. But before, their fake news protected the president. So parang fake news daw protected the president Duterte before. Yes, alam Sabi mo ni na. Karen? Yes, sinabi niya yun, Sas. May post ako niyan. Kinuha ko yung interview nila. Talaga? Yeah, tingnan mo sa page. Tingnan mo nga sa page. Representative, I just want to correct you. Yes, No fake news was as prevalent before, except it did not attack the powers that be. Fake news before attacked the opposition. It attacked media. Today, it is attacking the sitting government. It was as bad, Representative, except the subject of the attacks today is the president. Dati kasi fake news protected the president. Mga vlogger po to supporting and Duterte. that is precisely, yeah, correct. Karen, nakikinig ka ba? Kung nakikinig sa Karen, yung mga TikTokers dito ha, ikat nyo tong sinasabi ko. I-ano mo girl, palaki mo yung ano natin para bongga tayo. Para maganda yung ano. Kasi dahil kailangan maganda naman ako. Mm. Karen Davila, anong sinasabi mo? Nabiktima kayo ng fake news at napektuhan kayo ng mainstream media. Unang-una, Karen Davila, yung pinagsasabi mong fake news, kayo ang pinakamaraming fake news. No, habang lumalaki kami. Ano bang sinabi ni Lee Kuan Yew tungkol sa mainstream media ng Pilipinas noon? Na it is a widely sandali, i-quote, kailangan meron akong direct quote niyan. Ha? Sinabi to mismo. Yes. Ni Lee Kuan Yew, president ata ng prime ata ng Singapore. Philippines. Okay. Anong sinabi ni Lee Kuan Yew? Ang sabi ni Lee Kuan Yew, Karen Davila, si Lee Kuan Yew na nagsabi nito. Sinabi niya, Karen Davila, a widely partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confuse and befuddle the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Do you understand that, Karen Davila? So, si Lee Kuan Yew na mismo ang nagsabi na kayo ang may kasalanan kung bakit nagkaletse-letse ang Pilipinas. Dahil, tatagalugin ko yung sinabi niya, tinapunan ng basura ang Gobyerno. consciousness ng mga tao. Yes. Kayo ang may kasalanan. Okay. Tapos, sisisihin nyo kami? Sisisihin mo kami? Fake news. Kayo fake news din. You have been disinforming the public for a very, very long time because ABS-CBN is corporate media. You are actually pushing for the corporate interest of the lobbyists na isa sa mga oligarko ng Pilipinas. And that is a historical fact. Ngayon, ang sunod. Karen, huwag ka nang magmaang-maangan. What you are actually experiencing is competition. Yes. On who can actually Do connect better. with the Filipino masses. Yes. For a very, very, very long time, kayo dyan sa ABS-CBN, ang feeling ninyo, kayo ang may connection sa taong bayan at sa masa. Because kayo lang naman, namamayagpag kayo ang very, very connected sa masang Pilipino. At nung nagkaroon ng social media, nahubaran na ang inyong hypocrisy. Nagkaroon na kayo ng competition. And right now, you cannot keep up. You know why you cannot keep up? Because you're spending millions, darling. You're spending millions in order to connect to the Filipino masses. Well, people like us only has our moisture. Ibig sabihin, we are connecting to the Filipino masses with less money, with less makeup, with less false eyelashes, Correct. with just organic moisture compared to you. And oiliness. Ibig sabihin, Karen, you are being outcompeted.
At na namin yung mga staff ninyo, kayong ABS-CBN. Because we grew up during the network wars noong 90s at ganyan din ginagawa ninyo, ABS-CBN at GMA sa isa't isa noong panahon na yon. Sinisiraan niyo yung isa't isa Yes. dahil gusto nyo makuha ng taong bayan. Rating And that is din. exactly what you're doing right now. What you have been doing in the 90s. Hello? Sa tingin nyo ba may amnesia kami, hindi namin alam pinagagawa sa isa't isa? Correct. Sinisiraan nyo ang isa't isa na sinasabi nyo, yung isa ganito, yung isa ganito. Right now, sinong target ninyo? Ang target nyo ngayon, yung competence nyo sa social media. Because Vloggers. we don't need millions in order To to give connect. to Filipino people, in order to convince them about what we're saying. We only have authenticity and moisture. And it's all organic. We don't need your fake lashes, fake makeup, and fake personality, Karen. Parang nakalimutan mo na, Karen, nagsama tayo noon nung interview kay BBM sa Malacanang, and that was in January 2023. Nagulat nga ako sa iyo, girl. Alam mo ba bakit ako nagulat sa iyo, girl? Ha? Nagulat ako sa iyo, girl, kasi ang bait-bait mo sa akin noon. No? Tapos, ang pinaka-nakakaloka, noong 2022 election, halos isumpa mo mga Marcos sa iyong interview, tapos noong January 2023, ay punta ka, para kang high school dalagitan, nakakita ng idol niya. You were fawning over PBM during that interview. Ako nga, hindi ko pinapansin eh. Tahimik lang ako. Ikaw talaga, you were fawning, girl. Fawning. You spell fawning. Fawning. Diyos me, yung Sandisi Madrina, nagtigilan mo ako, Karen. You are being outdated. Simple. Real talk naman si Sa. P with a letter T with an exclamation point and a parenthesis saying net mo, close parenthesis. True. I think yung interview ni Karen, it's a PR interview. Yeah, marami pa yan. Actually, sinabi niya yung minention mo dyan, Joey. Sinabi niya na yung gago is actually not a freedom. Always remember, ABS-CBN has partnership with the media of Martin Romualdez. So, it goes without saying. So, parang lifeline nila yung ni Martin Romualdez. Actually, lifeline ng ABS-CBN ang mga Marcoses at Romualdez. As simple as that. Wow. Actually, ito yung sobrang daming ang problem ko dun sa ni Karen, it is pretending to be in favor of the vloggers actually. It is actually pretending to be in favor of freedom of speech. Kasi parang ang sinasabi niya, itong mga to, ginagawa naman nila to dati pa. Whatever it is that she is referring to, but later on I'm going to tackle specifically yung subject ng ibinibintang niya. Kasi ang point ni Karen is itong mga vloggers na to, kung ano yung ginagawa nila ngayon, ginagawa naman nila dati. So why do you want them detained now, at bakit hindi naman yung Congress gumawa ng kahit anong paraan para mapigilan itong mga vloggers na to, ginagawa rin naman nila yung ginagawa nila ngayon dati. So kumbaga parang sa part ni Karen, she wanted to appear as if she is asking difficult question dito kay Johnny T. Na hindi nyo naman ginagawa yan dati, tapos ngayon ipapakulong niya yung mga vloggers yan. Why? Now, in true Karen Davila fashion, she wanted to appear as if she's asking difficult question. But this is where everything she is saying is falling apart. Kasi, yung iyong presumption, ginawa mong fact na yung mga vlogger na ito ay actually sinettle mo na sinettle na ni Karen na itong mga tao to, nagpapakalat ng fake news noon, nagpapakalat ng fake news ngayon, so bakit ngayon gusto nyo silang makulong? Bakit dati nagpapakalat sila ng fake news, okay lang naman. Tigil-tigilan nyo ang kaka-refer sa mga vloggers ng fake news. This is the reason why I sued Ace Barbers. Sa totoo lang. This is the exact reason why I sued Ace Barbers. Because I am being perpetually referred to as a fake news peddler.
I also refuse an interview, a mainstream media engagement, asking me to participate in a debate. News 5 tong nag-ano sa akin, i-invite sa akin. Tapos they wanted me to participate in a debate, in a debate sa may UST. At ang topic daw is mainstream media. Sino ang dapat paniwalaan? Yan. Vloggers or mainstream media? And I refuse that. Bakit? Kasi unang-una, you should teach people to believe information that can be verified. You should teach people to believe kung ano yung tama, kung ano yung totoong impormasyon. This is not about vloggers are more believable than the mainstream media or mainstream media is more believable than the vloggers. Putang ina! Tigil-tigilan niyo yung kasasalsal na kaming mga vloggers ang fake news peddlers dito. Diba? May mga vloggers na hindi accurate yung information, hindi. But so are you! So are you, mainstream media? Yes. Kaya talaga, it was really necessary for me to protect my reputation, my credibility, do sa being referred to as, ayan, fake news peddler yan, ayan, ganyan. Kasi ginagawa, facts mga putang ina sa mainstream media. Sobrang gago ninyo. Sobrang gago ninyo. And I think, yung ganong banat ni, yung mga ganong banat ni Karen Davila, those are unacceptable, no? Yung parang, talaga, putang ina nyo, kaming mga vloggers, ang fake news peddlers, kami ang mga fake news peddlers, kayo, pag nagpakalat nga kayo ng fake news, wala kayong sorry. Ang mga vloggers, kapag gumawa ng balita, na let's say fake news, defamatory, they have to face all their legal cases by themselves. Kayo, Karen, pag nademanda kayo tungkol sa mga fake news Company. ninyo, you have an army of lawyers to Yes. defend you and your news organization. Sino mas malaki ang risk na tinatahak between you and the vloggers? Can we stop looking at people based on their... Kasi ganito yun yung tama si Sasu sa sinabi niya kanina eh. We outwit, outlasted, and outcompeted you. Despite us na walang make-up dito, Hindi walang nakabarong. studio, Yes. walang lighting, walang staff, walang mga kung ano-anong pagpapanggap. Pero mas pinapakinggan kami ng tao kesa sa inyo. True enough. Galit na galit kayo sa fact na yan. Kasi we figured out. Yes. Ang galing, di ba? Totoo. Kung kayo tatanungin ko, kung kanino kayo mas naniniwala, kung kanino kayo mas nanonood, mainstream media o mga political vloggers, content creator, whatsoever, comment. Natanong ko na yan before, pero tanong di ulit natin para sa mga bagong pasok na mga viewers natin dahil hindi naman lahat ng nanonood sa akin, same viewers. Okay, ganito. Kasalanan naman dan kasi nila yan, mga mainstream media. Noon kasi, wala naman mga political vloggers, wala naman mga vloggers. Sila yung namamayagpag sa pagbabalita ng news. Baka na-overwhelm nila yung power na yon. Alam mo yan, alam mo yung power talaga. When you have the power, pag hindi mo na-control sa sarili mo, hindi mo na-balance, maa-abuso mo. Just like what politics do. Just like what politicians do. Same lang. Diba? Inabuso nyo eh. Noon, wala namang kami. Wala namang mga political vloggers, social content creator, or even just vlogger. Wala namang kami noon. Wala namang... Paano ba kami nag-start, di ba? Kayo lang ang pinanonooran namin. Even I myself, nanonood din ako sa mga mainstream media. Di ba? Kahit kayo din naman, for sure. Pero nung simula nung galing din naman sa inyo to eh, di ba? Yung chismis na yan, sa inyo din yan, di ba? Ano yung dati? Di ba? Mataas ang rating ni ganito, mataas ang rating kaysa sa ganito. Tapos sa susunod na taon, si rating naman na ganito, mataas. So kaya ibang rating ng agency ratings, sila naman daw ang mataas. Di ba? Sino mas best? Si ganito, o si ganyan, si 2, si 5, o si 7, di ba? O si 9, si 13, si 4. Di ba? Hiwa-hiwalay pa channel nun eh, di ba? Kasalanan nyo din naman yan. Di ba? Kasalanan nyo din naman kung bakit nawala yung mga nanonood sa inyo, napunta sa mga political vloggers like us, kayong may kasalanan din yan. O, kailangan nyo i-win back yan. Ang problema, may tiwala pa ba yung mga manonood sa inyo? Di ba? Ako nga, hindi na ako kumukuha ng video sa inyo eh. Di ba? Pag kumuha ako ng video sa mga mainstream media, binablock nila yung particular na video na yun. Kaya nangyayari, i-edit ko sa YouTube habang naka-upload. Kunyari, kumuha ko kay ganito.
particular network, tapos in-upload ko rito, madedetect nila. Kaya yung iba, hindi pa tinatapos, panay ang singit ng salita nila, yung mismong uploader. Kasi nga, pag na-detect, ika-copyright ni network. So, i-edit namin, i-omit namin ngayon yung particular na yun na galing sa network para lang ma-publish namin yung video na yun. Yun ang totoong nangyayari. Kaya nga shoutout sa SMNI, nawala eh. Diba? Diba dati puro SMNI yung resources ko. Kasi yung SMNI, hindi nagka-copyright na mga katulad namin, mga vloggers. Open, kumbaga open policy. Kahit kunin mo, nakawin mo, upload mo sa'yo, bigay ka lang ng konting reaction, hindi sila magre-reklamo. What we did now, nagre-reaction ako para kasi pwede mo naman hindi mo pwede kasi i-upload yung yung video nang galing sa iba kasi ang kaso mo nun, hindi sa yung original. Okay? Hindi sa original. Tapos i-upload mo. Ganun lang kasimple. Hindi naman sa'yo, ninakaw mo. Di ba? Pero ang ginagawa namin mga nagre-reaction, nire-repurpose namin through reaction video. So, nandiyan yung video nyo, gaya na itong ginawa natin, then magre-react tayo. Repurpose ang tawag doon. Meaning, kinuha mo yung video, binigyan mo ng panibagong value o aspeto in a way na binibigyan mo siya ng reaction. So, ganun. So, yun, pwede yun. Kasi, kumbaga siya yung resources mo, gaya na ginagawa natin kay Miss Joey, tapos bibigyan natin ng reaction. Kasalanan din naman nila. Di ba? Kasalanan nila yan. O ngayon, nag-backfire sa kanila yung ginagawa nila. O, akala kasi nila, habang buhay, sila yung paniniwalaan, habang buhay, nasa kanila yung power. Same logic will apply to these politicians na nare-re-elect ngayon. Di ba? Akala nila, habang buhay na nila yung power. Natuto na tayo. Through social media rin. Di ba? Can you just imagine, kung walang social media, ganun-ganun na lang nila kayang silawin yung mga botante. Babayaran nila, papangakuan nila, kahit wala nang bayad Di ba? Simpleng pangako, laway na lang ang puhunan. Nabobola pa nila. Buti nga ngayon, may social media. At least nakakapag-background check tayo, naiimbestigahan natin, nalalaman natin. Gaya ng mga video na bumoto online sa OFW na bumoto ng straight PDP laban tapos yung outcome hindi pala. So meron tayong evidence. Unlike before, wala. Sulat-sulat kamay lang, nananakaw yung mismong balota box, di ba? Napapalitan ng bago, di ba? Kaya yung dayaan, hindi naman mawawala yan Nag-a-upgrade pa nga Nag-iibang level pa Uma-upgrade pa, di ba? Parang ubo lang yan. Kung matatandaan nyo, di ba? Dati, pag inubo tayo, 3 to 5 days lang, wala na yung ubo natin. Kahit hindi ka uminom ng gamot. So, nag-level up yung mga ubo ngayon. Minsan, tumatagal na 1 month, 2 months, 3 months. Pero wala kang TB, Wala kang TB, wala kang tuberculosis. Ubo lang siya. Ganun tumatagal na kailangan mo pang inuman ng antibiotic for 7 days. So, ganun din sila. Nagle-level up din. Diba? Kaming mga vloggers, pinaghirapan din naman namin to. Diba? Yun nga lang, ang difference, walang ilaw, minsan live, kung ano lang itsura sa mukha, nakasalamin, nakasombrero, walang prompt idiot board, yung walang nag-a-assist na mga papel-papel, walang commercial break. Kumbaga, hihila namin yung sariling buntot namin. Pag na-demanda kami, nasu kami, o kukuha kami ng abogado, magbabayad kami, sariling pera namin. Unlike yours, na meron kayong company lawyers, pwedeng company lawyers yung harap in behalf of you, di ba? Yung risk, ganun Kaya tama sila di ba? Kasalanan nyo din yan, di ba? Kung ano yung nangyayari sa inyo, kung ano yung binabalita namin ng mga content vloggers, kaya mas pinapakinggan kami, it's because of the rawness. As is, where is. Hindi kailangan mag-cut, direct cut. Ibahin mo yan, i-edit namin, magmura. Sila, bawal magmura kasi nasa mainstream sila. Unlike kami na pwede naman magmura, which is I don't do. Pwede naman magmura, kumbaga, as is, where is. Kung ano yung nakita sa'yo, pwedeng ganon, pwede kang mag-iba ng personality mo, iba yung pinoportray mo. Pero most likely, kami mga content vloggers, political vloggers, what you see is what you get. Tama. Kung ano kami, yun na yun. Where you hate me o you like me, ganun lang, di ba? Yung viewers, I'm sure naman ganito nangyayari sa views Papanoorin nyo ako, manonood kayo isa iba. Matagal bago kayo bumalik sa akin, manonood sa iba. Kasi hindi lang naman ako di ba? Manonood sa iba, mas babalik ulit sa akin, ganun. So, ikot lang. It's okay. And it's okay. I don't mind. Kasi ganun naman talaga Kahit naman ako, nanonood din naman ako sa iba. Di ba? Wala naman akong particular
channel na pinapanooran ko, syempre mas maganda yung marami. So mas marami kang resources. In a way na matututo rin ako. Kasi may mali rin naman sa akin, 'di ba? Kaya nga sabi ko lagi, dalawa tayo two-way tayo matututo dito. It's kayo matututo sa akin, and ako matututo sa inyo. Ganun lang, bigayan lang. Kasi nga ang goal natin dito ay mabosesan natin at mas maintindihan natin kung ano yung nangyayari sa paligid natin, 'di ba? At sa issue ng bayan na nangyayari. We try to find things, we consolidated videos, we try to understand from different side of story, from different side of views. Pinipilit natin intindihin kasi hindi naman tayo eksperto pagdating sa politics, and we know that. We admit that the fact na hindi tayo expert pagdating sa politics. They are, 'di ba? What we are trying to do here is to try to understand kung ano yung abot ng kaya natin na pwede nating intindihin. Okay? Di ba mga kayon? Ganun lang kasimple. Kaya kasalanan din nila yan eh. Kasalanan din nila yan kung bakit walang tiwala sa kanila yung mga manonood. And it's all your fault. Ngayon, sisisihin nyo kami mga vloggers. Kaya nga malamang tuwan-tuwa yan yung mga namin na ko-contempt. O kundi man sila tuwan-tuwa. Pero siguro, syempre, diba? Alam naman natin yan. Diba? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Diba? Kaya ngayon, wala na. Nawala yung tiwala sa inyo kumbaga, yung rating nyo bumaba rin. Diba? Napunta na sa amin. Alright? Maraming salamat. Paki-comment na lang dyan sa baba kung saan kayo mas nagtitiwala. Content creator, political vlogger, o sa mga mainstream media. Joe Malone TV, issue ng bayan natin pag-usapan. God bless po.